Makalipas ang ilang sandali na pagbibiyahe, naisipan naman nilang magpahinga ng ilang saglit para kumain ng kanilang hapunan sa daan, dala-dala ang mga kagamitan na kinakailangan. Nang biglang tinanong ni Brett si Cobharo, sa susunod na magdesisyon sila ng kanilang pag-alis, gusto niya sanang siya ang magmaneho ng karwahe, sapagkat nitong mga nakaraang buwan, palagi na lang si Cobharo ang nag-aasikaso sa kanila. Nais din naman ni Judith na sumali at tumulong sa mga gawain, punong-puno siya ng kumpiyansa sa sarili at sinabing siya na ang bahala sa pagluto ng kanilang pananghalian. Ngunit, makalipas ang ilang sandali, ang inihain ni Judith na pananghalian ay karne na nasunog, sa sobrang tigas at itim nito, nagmistula ang karne na maaari ng magamit pang gatong sa mga lulutuin. Nang makita ni Ilya ang palpak na inihain ni Judith para sa kanilang pananghalian, sinabi niya naman sa kanila na huwag mag-alala, dahil naghanda naman siya ng pagkain na may sabaw. Ngunit katulad ng inaasahan para sa isang tulad ni Ilya na puro pagsasanay sa paggamit ng espada ang nakalakihan, pati ang pagkain na niluto niya ay hindi rin maaaring makain at nagmistulang parang isang lason, kaya nang matikman nila ito, agad naman nila itong iniluwa. Nang makita ni Ilya na parang lason ang turing nila sa pagkain na kanyang niluto, lubos siyang pananghinaan ng loob. Samantala, nang marinig ito ni Judith at Ruro mula sa tatlo na naunang kumain, paimpol nilang itinulak palayo ang kanilang pagkain upang maiwasan ang karanasan na kanilang nakita. Matapos ang mga bagong karanasan na ito, sinabi ni Cobharo sa kanila na ipaubaya na lang sa kanya ang pagluluto, at upang hindi pa lalong masaktan ang kanilang damdamin sa pagsubok, sinabi niya sa kanila na tatawagan niya sila kung kinakailangan niya ng tulong. Bago pa man lumubog ang araw, nagsimula namang turuan ni Ilya si Judith kung paano niya mapapalabas ang Aura Sword. Sinabi niya kay Judith na dapat niyang isipin ang kanyang espada bilang parte ng kanyang katawan, nang sa gayon, mas madali siyang magtatagumpay. Samantala, si Brett naman ay payapang namimitas ng mga maliliit na mga bulaklak sa isang tabi, habang si Ruro naman ay natutulog. Ngunit sa gitna ng napakatahimik at payapang pangyayaring ito, pinagmamasdan naman ni Cobharo ang apoy sa kanyang harapan, na parabang mayroon siyang napakalalim na iniisip. Nang bigla namang dumating si Irene at umupo sa kanyang tabi, kaya't tinanong siya ni Cobharo kung tapos na ba siya sa kanyang pag-eensayo, ngunit may dahilan si Irene sa kanyang paglapit kay Cobharo. Mula sa hindi kalayuan, pansin niya na parabang may gumugulo sa isipan ni Cobharo, kaya't ngayong silang dalawa lang ang nandito, tinanong ni Irene kung anong meron at anong iniisip ni Cobharo. Natawa naman si Cobharo, hindi niya inaasahan na mapapansin ito ni Irene, ngunit dahil sa pag-aalala ni Irene, nagpakatoto si Cobharo. Sa totoo lang, nag-aalala si Cobharo sa pagbalik sa kanyang bayan. Lalo na't ang mga dahilan niya sa pag-alis ay hindi gaanong maganda, hindi niya alam kung naduduwag lang ba siya o kung ano, ngunit natatakot si Cobharo na bumalik mag-isa. Matapos itong marinig ni Irene, nagkaroon siya ng ideya kung anong rason kung bakit pag-alagala si Cobharo sa iba't ibang parte ng kontinente. Gusto sanang humingi ng paumanhin ni Cobharo, sapagkat nais niyang masandalan sila para magkaroon ng tapat at bumalik sa kanilang bayan. Para sa kanya, ang ginawa niya ay maituturing na kaawa-awa para sa isang tulad niya na ilang taon na. Magkaiba naman sila ng pananaw ni Irene, dahil para sa kanya, hindi kaawa-awa si Cobharo, dahil siya mismo ang nagsuggest na pumunta sila ng Drukhali, at siya din ang naglakas loob na harapin ito. Sa sandaling iyon, napatigil si Cobharo, dahil matapos marinig ang mga salitang ito galing kay Irene na maituturing niyang napakabait na tao. Hindi niya maiwasang maging emosyonal, ngunit pinigilan niyang maiyak at nagpasalamat siya sa mabubuting salita ni Irene. Matapos nilang magpahinga, ipinagpatuloy naman nila ang kanilang paglalakbay, ngunit nang subukan ni Brett na magmaneho ng karwahe, katulad nila Judith at Ilya, siya rin ay pumalpak at nasira ang gulong nito. Agad namang tinukso ni Judith si Brett sa kanyang pagkakamali, at sinabing inaasahan na niya itong mangyari. Samantala, nasa malayo naman ang tingin ni Cobharo na parabang may nakakuha ng kanyang atensyon. Dahil sa hindi kalayuan, mayroong siyang natano na mga nangangalakal, tamang-tama naman kaya't naisipan ni Cobharo na humingi ng tulong sa kanila. Matapos kausapin ni Cobharo ang mga mangangalakal, napag-alaman niya na sila ay patungo din sa Drukhali at pumapayag silang tulungan sina Irene, ngunit nang magpakilala sina Irene. Laking pagtataka ng isang mangangalakal, napatingin siya sa itaas at nag-isip, dahil nang marinig niya ang kanilang mga pangalan, parabang pamilyar ito sa kanya at narinig na niya ito kung saan-saan.
Dahil sa tulong ng mga nangangalakal, muli na namang nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Samantala, habang sila ay nakaupo sa likuran, naglabas si Ilya ng malalim na buntong hininga, dahil tila ba mayroon din siyang iniisip na nagbabagabag sa kanya. Napansin ito ni Ruro at tinanong kung okay lang siya, dahil pansin niya na hindi maganda ang kanyang hitsura, ngunit sinabi ni Ilya kay Ruro na huwag mag-alala dahil okay lang siya. Sa totoo lang, hindi niya maiwasang mag-isip kung ano ang dapat niyang gawin simula ngayon. Pakiramdam niya'y natanggal na ang mga pasanin sa kanyang balikat ngunit, hindi siya sigurado kung ito ba ay magandang bagay. Matapos marinig ito mula kay Ilya, nagsimulang umupo si Ruro sa kanyang mga hita, pinayuhan niya siya na kapag ramdam niyang madami siyang iniisip, kinakailangan niya lamang na huwag mag-isip ng kung ano-ano, dahil kung patuloy niya itong problemahin, patuloy lang din siyang mag-aalala. Sa mga oras na ganito, ang magandang gawin ni Ilya ay bitiwan ang mga isipang ito at hayaan ang puso na magpahinga kahit papaano. Matapos pakinggan ni Ilya ang payo ni Ruro, tumingin sila sa kawalan na para bang walang laman ang kanilang mga utak. Samantala, bigla namang napasigaw ang isang mangangalakal, at sinabing naaalala na niya kung sino ang mga batang ito. Gulat naman ang kanyang kasama dahil sa biglaan niyang pagsigaw. Sinabi niya sa matanda na ang mga batang ito ay galing sa gintong henerasyon, ang gintong henerasyon na naging aktibo sa Land of Attestment. Ngunit hindi naniwala ang matanda, pinalo niya siya sa kanyang likuran at sinabing hindi porket parehas sila ng mga pangalan ng mga taong iyon, hindi ibig sabihin sila na ang mga tinutukoy niya. Katwiran ng matanda, ano naman sanang gagawin ng mga magagaling na mga swordsman na iyon sa lugar na ito. Hindi lang iyon, bilang patunay, sinabi ng matanda sa kanya na lumingon at tignan sila. Tamang-tama naman, dahil nang tignan nila ang grupo ng mga batang ito, nakatingin sila sa kawalan ng may blankong ekspresyon sa kanilang mga mukha dahil sa payo ni Ruro. Ito ay nagpapatibay palalo sa punto ng matandang lalaki na ang mga batang ito ay hindi kabilang sa gintong henerasyon, at malinaw na sila ay mga palaboy lamang. Samantala, wala namang silang kaalam-alam na mayroon palang mga kainahinalang mga nilalang na dahan-dahan na lumalapit sa kanila. At nang magawa na nila itong mapansin, sila ay huli na, nagdilim ang paningin ng lalaki sa takot dahil may mga hamarang sa kanila na mga tulisan. Nakatayo sila sa kanilang daanan at hinarangan sila sa kanilang paruroonan. Sa hindi kalayuan, matatanaw ang mga tulisan na ito, ngunit hindi lamang ito mga ordinaryong tulisan, ito ay mga orc na tulisan at base sa aura na pumapalibot sa kanila, hindi dapat sila maliitin. Lalong-lalo na ang isang orc na may tattoo sa mukha sa grupo ng mga tulisan, base sa balitang nakalap ng mga ngalakal tungkol sa orc na ito, siya ay ang leader ng kanilang grupo na walang awa na pumapatay ng mga tao at hindi nila ito magagawang pakiusapan. Mukhang tama naman ang impormasyon ng lalaki, agad na inutusan ng leader ng mga tulisan ang kanyang mga kasama na sagudin ng grupo nila Irene at huwag mag-iwan ng buhay. Isa sa mga orc na iyon ay sumugod at pinuntirya ang isa sa mga mangangalakal. Sa sobrang takot, ang nagawa na lang niya ay mapasigaw at hintayin ang kanyang katapusan. Ngunit bago pa man iyon mangyari, agad na sumaklolo si Irene, sinagip niya ang mga ngalakal, at nagawa niyang atakihin ang tulisan at hinati ito mula sa dalawa. Hindi naman nagpahuli sina Brett, Judith at Ilya, nagmadali silang tumakbo patungo sa mga tulisan na ito na may determinadong mukha na sila ay Paksain. Isa-isa, unti-unting bumagsak ang mga tulisan na orc, wala silang kalaban-laban para sa mga batang ito na sinasabi ng lalaki na kabilang sa gintong henerasyon. Kahit na ang kanilang bilang ay napakarami, hindi pa rin ito sapat para matalo si Ilya. Kahit na umabot pa sila sa 100, walang kahirap-hirap na patutumbahin ni Ilya ang mga orc na ito. Hindi makapaniwala ang mga ngalakal sa kung ano ang kanyang nakikita, ang mga orc na itinuturing na mas malakas kaysa sa mga tao ay pinapatay na walang awa ng mga batang ito na kanilang tinulungan. Sa sandaling iyon, napagtanto ng lalaki na hindi siya nagkamali sa kanyang hinala. Tama nga na ang mga batang ito ay talagang nabibilang sa gintong henerasyon na kanyang tinutukoy sa kanyang kasama. Kahit na may malalaking katawan at nakakatakot na anyo ang mga orc na ito, wala naman silang kalaban-laban kay Irene at sa kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, hindi sila dapat maging kampante, kaya nang mapansin ni Irene na may isang grupo ng mga tulisan na orc na papalapit sa kanya ng napakabilis. Hindi nag-atubili si Irene na hatakin ang kanyang espada na nakatusok sa isang katawan ng orc na kanyang pinaslang, gamit ang espadang ito.
Winagayway niya ito sa kanyang paligid, at nataman ang lahat ng mga orc na nakapalibot sa kanya, at silang lahat ay namatay sa isang pag-atake lamang na galing kay Irene. Dahil ang mga orcs na ito ay mga buhay na nilalang sa kabila ng kanilang mga hindi magagandang gawain, hindi maiwasan ni Irene na hindi magulat nang mapansin niya ang dugo ng mga orcs na ito sa kanyang espada na ginamit niya para paslangin sila. Kahit naabala si Brett sa pakikipaglaban sa mga orcs, agad siyang tumigil at kinamusta si Irene nang mapansin niyang may mali sa kanya. Itinanong niya sa kanyang kung mayroon bang mali, dahil nang magsimula silang makipaglaban sa mga orc na ito, tila ba may nagbago kay Irene. Sinubukan naman ni Irene na kumalma, sinabi niya kay Brett na huwag mag-alala dahil okay lang siya, nilabanan ni Irene ang kanyang takot lalong-lalo na dahil alam ni Irene na kailangan niyang magbago, at hindi siya pwedeng mag-atubili, lalo na't ang buhay ng kanyang mga kaibigan ay nasa panganib dahil sa mga tulisan na orc sa harap nila. Samantala, napansin ng pinuno ng mga tulisang orc na magaling at malakas si Irene sa pakikipaglaban sa kanyang mga alagad, at upang mapatamba siya, sinabi ng leader ng mga tulisan na orc na mukhang kinakailangan na niyang magseryoso. Ang isa sa mga orc na tumatakbo patungo kay Irene ay hinawakan sa ulo ng kanilang pinuno, ngunit ang hindi alam ng orc, ang kanilang pinuno ay may masamang binabalak sa kanya, binabalak niyang ihandog ang buhay ng kanyang kasama para magkaroon ng karagdagang lakas. Kahit si Judith at Irene ay nagulat sa nakita nila, hindi nila maipaliwanag kung paano nagawa ng orc na ito na isakripisyo ang buhay ng kanyang kasama. Bigla na lang binasag ng leader ng mga tulisang orc ang ulo ng kanyang kasamahan na para bang walang nangyari, ngunit giwa niya ito dahil mayroon siyang plano na kung saan gamit ang dugong ito, mayroong kakaibang enerhiya na nagsimulang magtipon-tipon sa kanyang mga kamao. Matapos sipsipin ang enerhiyang ito, nagsimulang magbago ang balat ng orc, ang kanilang madilim na berdeng kulay ay nagsimulang maging kulay pula na parang dugo. Matapos ang transformasyon, naglabas siya ng malakas na sigaw na parang isang mabangis na hayop, dahil matapos niyang makuha ang lakas na ito, para bang ang katinuan niya ay nawala. Samantala, pamilyar naman si Kabharo sa ginamit ng leader ng mga tulisang orc na magic, ito ay isang mahika na gumagamit ng dugo at matagal nang ipinagbabawal, ngunit nang makita ito muli ni Kabharo, hindi na niya maiwasang pang hindi mapalagay. Gamit ang bagong lakas na ito, sinimulan ng leader ng mga tulisang orc ang tumakbo patungo kay Irene at sa kanyang mga kaibigan, sumisigaw siya at sinasabi na papatayin niya sila ng walang awa. Nang bigla namang may lumitaw na martilyo galing sa hindi malaman na lugar, nagsimula itong lumipad ng napakabilis patungo sa leader ng mga tulisang orc. Nang dahil sa taglay nitong bilis, ang leader ng mga tulisang orc na natamaan mismo ng martilyong ito ay napasigaw na lang sa sakit ng matamaan ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, agad na lumingon si Irene kung saan nanggaling ang martilyo. Ngunit nang siya ay tumingin sa kanyang likuran, bakas na lang ang kanyang nakita na para bang may nilalang na tumalon mula sa taas. Ang nilalang naman na iyon ay may kulay puting buhok, may magarbong kasuotan na hindi may kukumpara sa mga tulisang orc na mga kalaban nila. Sa sandaling ito habang papalapit ang misteryosong orc sa leader ng mga tulisan, kahit na wala na siya sa katinuan, makikita sa kanyang mukha at mga mata ang panganib na kanyang tatanggapin. Sa isang pag-atake mula sa misteryosong orc na biglang sumulpot, naglabas ito ng isang malaking pagsabog, nagpadala ng mga labi ng bato sa lahat ng dako. At nang unti-unti nang mawala ang alikabok, itinataas ng misteryosong orc ang kanyang palakol na ginamit upang patayin ang pinuno ng tulisang mga orc. Sumigaw siya bilang senyales para sa kanyang mga kasamang mga orc warrior na magsimulan na sila sa kanilang pagsalakay. Sa lugar kung saan nanggaling ang misteryosong orc, maraming mga orc warrior ang nagsimulang bumaba mula sa bangin nang marinig nila ang Senador Yas, gamit ang kanilang mga mag-agarang sandata at armadura. Sinimulan nilang pagpapaslangin isa-isa ang mga tulisang mga orc na natitira na lamang matapos mamatay ang kanilang leader na nagbabanta sa buhay ni Irene at ng kanyang mga kaibigan. Matapos makita ang eksena na ito, hindi mapigil ang magtaka ni Brett, napaisip na lang siya kung sino ba ang mga orcs na ito na madaling tinatalo ang mga tulisang orc nang walang kahirap-hirap. Dahil si Kabharo ay mula sa bayang ito, ipinaalam niya kay Brett na ang mga ito ay mga Drukali orc warriors, at ang orc na namumuno sa kanila ay ang dating pinuno ng tribo, isang elementalist at isa sa 10 pinakamalakas sa kontinente. At ang kanyang pangalan ay Karakum, walang iba kundi ang ama mismo ni Kabharo.
Nagtinginan ang mag-ama mata sa mata, agad na binati ni Kobharo ang kanyang ama bilang respeto. Sinabi niya na matagal na ang nakalipas simula nang magkita silang muli, ngunit sa halip na isang nakakataba na puso na pagkikita. Sinabi ng ama ni Kobharo sa kanya na bumalik sa kung saan siya nagmula. Ayaw na niya siyang makita ngunit bilang ama niya, ito na ang huling biyaya na maaari niyang ibigay sa kanya. Alam ni Kobharo na ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ay hindi maganda kaya't inaasahan na niya din itong mangyari. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot lalo na't ito ay galing mismo sa kanyang ama. Seryoso naman si Karakum sa kanyang mga sinasabi, muli niyang sinabihan si Kobharo na bumalik sa kung saan man siya pumunta at huwag nang babalik sa Drukali kahit na anong mangyari. Ngunit determinado si Kobharo na bumalik sa Drukali, ipinipilit niya sa kanyang ama na hindi niya magagawa ang gusto nito. Gusto rin niyang kausapin si Terekan, ngunit nang makita ni Irene na hindi talaga makumbinsi ni Kobharo ang kanyang ama. Pumasok si Irene sa kanilang usapan, sinabihan niya si Karakum na maghintay ng 1 minuto. Sinubukan niyang kumbinsihin ito, nagtipon-tipon si Kobharo ng lakas ng loob para bumalik, kaya't ninanais ni Irene na sana pagbigyan niya si Kobharo at subukan nila itong pag-usapan ng mabuti. Tinanong ni Karakum ang bata kung sino siya, kaya naman agad na nagsimula si Irene na magpakilala. Sinabi niya na siya ay kaibigan at estudyante ni Kobharo na nagngangalang Irene Parreira. Ngunit hindi mahalaga kay Karakum kung ano ang pagkakakilanlan ni Irene, dahil ito ay tungkol sa kanilang tribo at pamilya. Sinabi niya na walang kinalaman si Irene dito, ngunit para kay Irene, ito ay tungkol sa kanyang kaibigan at guro kaya't may kinalaman ito sa kanya. Natawa na lang si Karakum, hindi niya inaasahan na ituturing ng batang ito si Kobharo na isang matalik na kaibigan. Ngunit kung totoo nga ang mga sinasabi ni Irene, tinanong ni Karakum kung handa ba siyang pasanin ang paghihirap ng kanyang kaibigan. Kahit na nakita mismo ni Irene ang lakas ni Karakum gamit ang sarili niyang mga mata, hindi naman siya nag-alinlangan, sinabi niya na handa siyang gawin ang makakaya niya para sa kanyang kaibigan na si Kobharo. Nang makita ni Karakum ang determinadong mukha ni Irene, nagsimulang maghanda si Karakum para sa kanyang pag-atake, at sinabi kay Irene na patunayan ang kanyang sarili kung totoo nga ba ang sinasabi niya. Inihagis ni Karakum ang kanyang martilyo patungo kay Irene, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito may kukumpara sa lakas na ginamit niya para patayin ang leader ng mga tulisang orc. Gayunpaman, hindi mahina si Irene tulad ng leader ng mga tulisang orc, kaya nang matamaan si Irene ng pag-atakeng ito, nagawa niya itong harangan kahit papaano. Matapos salagin ang pag-atakeng iyon, lumipad ang martilyo patungo sa ere. Sa kabilang banda, ang hindi alam ni Irene, ang pag-atakeng iyon ay nagsisimula pa lamang, dahil nang makita ni Karakum na nasalag ni Irene ang martilyo, dali-dali naman siyang sumugod. Gamit ang palakol sa kanyang kabilang kamay, nagpadala siya ng ilang atake na may kasamang aura. Nagawa naman itong ilaga ni Irene sa pamamagitan ng paggalaw papunta sa kanyang gilid sa tamang oras. Simpleng galaw lamang ito ngunit ito ay sapat na para maiwasan ang bawat pag-atakeng iyon. Ngunit si Karakum ay puno ng mga sorpresa dahil nang makita niyang pumalpak din ang pangalawa niyang pag-atake, itinaas niya ang kaliwa niyang kamay. At sa sandaling iyon, ang martilyo na nasa ere ay tila ba nagkaroon ng tali. Wala pang ilang segundo ang nakakalipas, nang bigla na lang bumalik sa mga kamay ni Karakum ang martilyo na nasa malayo. Hindi makapaniwala si Irene sa kanyang nakikita, iniisip niya kung paano nangyari na gumalaw ng mag-isa ang martilyong iyon pabalik sa mga kamay ni Karakum. Ngunit dahil sa pagkagulat, hindi nakapaghanda si Irene at siya ay napatamaan ng pag-atake ni Karakum. Kahit na ganun ang nangyari, iniisip ni Karakum na hindi ganoon kasama si Irene para sa edad niya, dahil bago pa man maibagsak ni Karakum ang kanyang pag-atake. Naitaas ni Irene ang kanyang espada at nagawa niyang pigilan ang atake ni Karakum sa pamamagitan ng pagpapalibot ng aura sa buo niyang katawan. Matapos tignan ni Karakum si Irene, iniisip niya na marunong ang batang ito kung paano gamitin ng gusto ang metal na enerhiya. Gayunpaman, hindi ito sapat para kay Karakum, gusto niyang malaman kung may pagpapatuloy pero ni Irene ang pakikipagsabayan niya sa kanya, kaya't sinimulan muli ni Karakum ang sunod-sunod niyang pag-atake. At matapos ang ilang sandali na labanan, nakakuha si Karakum ng oportunidad na patalsikan ang espada ni Irene patungo sa ere, ngunit siya ay nagulat, dahil hindi niya inaasahan na may kakayahan si Irene na tiisin ang pag-atake niya kahit na siya ay isang tao lamang. Sinabi ni Karakum na tapos na ang laban at sinabihan si Irene na sumuko na, ngunit ang hindi niya alam,
Magpapakita na naman si Iren ng kanyang ikakagulat. Imbes na kabahan dahil ang sandata niya ay wala na sa kanyang mga kamay, sinimula ni Iren na bumalik sa porma niya na parang naghahanda para sa isang pag-atake. Nang bigla na lang lumitaw sa kanyang mga kamay ang espada niya na nanggaling sa ere, kaya naman nang makita ito ni Karakom, gulat na gulat siya. Tamang-tama naman ang pagdating ng espada niya, dahil matapos nitong makabalik sa kanyang mga kamay, nagtagumpay siyang masangga ang paparating na pag-atake ni Karakom. Samantala, nagtataka naman si Karakom kung anong nangyari, kung ito ba ay dahil sa magic o kung anuman. Ngunit sapat na ito para kilalanin ang lakas na taglay ni Iren, hindi magiging madali para sa kanyang manalo kung hindi niya ibubuhos ang lahat. Gayunpaman, sinabi niya kay Iren na hanggang dito lang siya, muli niya siyang binalaan na umalis na sa lugar na ito, dahil kung hindi. Ipinapangako ni Karakom kay Iren na sisiguraduhin niya siyang hindi na makakagamit pa ng espada, mukhang seryoso naman si Karakom sa kanyang mga salita. Ngunit bago pa man muling maglaban sina Iren at Karakom, bigla na lang sumulpat si Ruro na lumilipad sa ere habang binabalot ng mystic na enerhiya. Sinabihan niya si Karakom na hindi siya makakapayag, dahil kung susubukan niya muling atakihin si Iren, hindi siya tatayo lang at hahayaan siyang sakta ng kanyang kaibigan. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumiwanag si Ruro na para bang binabalot siya ng kakaibang enerhiya. Wala pang ilang segundo ang nakakalipas ngunit nagkaroon ng pagbabago ang kanyang katawan, isa na dito ay pagkakaroon ng sungay, pakpak at kung ano pa. Ngunit hindi lamang ito ang pagbabago kay Ruro, dahil matapos ang kanyang transformasyon, nagmistula si Ruro na isang batang dragon na may pakpak at sungay. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.